Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilma waj'alna min haula'i alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Lakal hamdu lil Islam wa lakal hamdu lil iman. Allahumma innana nas'aluka at-thabat fid din. Allahumma amin. Una sa lahat mga kapatid, alhamdulillah welcome natin ng mainit ang ating bagong kapatid sa Islam, si Big Bay. Mashallah. Passport mo talaga Big Bay nakasulat doon, ha? Sa buong buhay ko ngayon lang ako nakarinig ng pangalan na Big Bay. Parang nasa unique talaga, bro. Mashallah. Marami kang inshallah, bro, marami kang magagawa sa Islam pag pinatutuo mo to sa puso mo at isipan mo. Pag nag-aaral ka, isang tao lang na magabayan mo sa pamilya mo, kaibigan mo, ay mahigit pa yun na matimbang sa iyo kaysa sa mundo at napapaloob sa mundo. Kaya manatili lang, bro, na magpursigi at lagi mag-aral. Nandito ka sa relihiyon na tumpak na katotohanan na relihiyon. Kung sino mang isagawa, isabuhay niyang Islam, dito ang tunay na kapayapaan, katiwasayan, kasaganahan, katahimikan ng buhay. At ito ang tunay na yaman. Lagi ko nga sinasabi, bro, may isa sa mga kasabihan ng mga pantas, law ya'rifuna aw la ya'lamuna al-hukama aw al-umara mada fil iman li haula al-muslim la akhaduha bi asliyatihim biquwah. Kung alam lang ng mga makapangyarihan na mga hari na ito, na mga kufar na hindi naniniwala sa Allah, kung ano ang nandito sa pananampalatayang Islam, gagamitin nila ang kanilang mga sandata para agawin at kunin ang pananampalatayang ito sa mga Muslim. Kanina binanggit ko ang aya na sinabi ng Allah sa Quran, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Kung sino ang gusto na naisin ng Allah ang buksan ng kanyang puso at isipan sa Islam, bubuksan ito sa kanya. Walang makakapigil, bro, sa sinuman ng magmumuslim. Pero pag hindi ka ginabayan ng Allah, maski anong gawin sa iyo ng lahat ng tao dito sa mundo, hindi mo pa rin tatanggapin yan. At maski tinanggap mo pa rin yan, pwede bandang huli ikaw ay magbago. Kanina sinasabi ng kapatid natin kanina si Abdul Rauf. At ito para sa atin lahat mga kapatid. At ganun din sa mga nanonood. May nagmuslim, kwento niya na personal na totoo na nasaksihan niya. Nagmuslim mismo sa oras na yon, nagbabasa na rin ng Quran dahil parang gustong-gusto niya. Ngayon, sinubukan siya ng Allah. Ang pagsubok sa kanya ng Allah, ang asawa niya, sumama sa iba. Sinisi niya ngayon ng Islam. Dahil sabi niya, nagmuslim ako, bakit ako tinaksil ng asawa ko? Kakulangan ng pananampalataya at kaalaman na bago siya hanggang kasawi ang palad na, bro, bumalik pa ba sa Islam? Wala na rin. Wala na, di ba? At ganun din, may mga ibang kaso na ganun din, bro. Dahil wag mo alamin na pag nandito ka na sa Islam, ay hindi ka susubukan. Susubukan ng bawat isa sa atin. Hanggang kailan ang ating pananampalataya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, alhamdulillah, dumating ka. Ibig sabihin, lahat tayo ay susubukan. Hanggang saan ang tindi ng tibay ng pananampalataya mo? Ang Muslim, kahit anong mangyari, palaban pa rin yan. Hindi yan susuko. Dahil ang Islam ang kanyang dala-dala, ang kanyang sandata, ang kanyang yaman, makakasama niya sa kanyang libingan, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Mawala ang lahat yan mawawala, walang mananatili. Wag lang mawalay ang Islam sa atin. Hindi yan mawawala, of course, kung ang ating puso ay dalisay na totoo. At sa laging panatili natin na humihingi sa Allah.
Dahil pwede bro, sa bandang huli, pwede ka rin magbago. Ilang mga tao na nagbago. Ilang mga tao na akala natin kafir na siya, tapos siya ay naging tunay na totoong Muslim. Ang pangahawakan natin ay sa oras na tayo ay abutan ng kamatayan, nandoon tayo sa paninindigan ng tama na naniniwala sa kaisa ng Allah. Sabi ng Allah sa Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sambahin mo ang Allah, ya Muhammad, hanggang dumating sa iyo ang kamatayan. Tayong mga Muslim, mga kapatid, hindi Muslim lang tayo dahil sa masjid. Hindi dahil sa araw ng buwan ng Ramadan. Ang Muslim, kahit saan man siya naroroon dito sa kalupaan na ito. Kaya bro, mashallah, papalad ka, hilingin mo sa Allah, hiniling namin sa Allah, panatilihin ka sa Islam at ganun din tayong lahat, manatili at magkaroon ng kaalaman na sapat na tunay na totoong kaalaman na siyang magbibigay sa atin ng gabay para matuklasan natin ang tunay na katotohanan na dapat nating malaman. Dahil hindi pwede natin sambahin ng Allah ayon sa kuro-kuro at opinyon na narinig mo. Sasambahin natin ng Allah ayon sa paano ito isinamba ni Propeta Muhammad sa pamamagitan ng pag-aaral at pananaliksik. Kung tatandaan natin mga kapatid, ano yung unang talata na bumaba sa Quran? Ha? Ano? Itaas ang kamay. Sinong sasagot? Ha? O, ano yun? Iqra. Sabasahin mo nga, Iqra. Masya Allah. May nagbigay sa sponsor natin at kailangan mo ito ay makuha mo dahil hindi ko alam, siguro para bumalik daw tayo sa pagkabata. 3 lollipop bro. Pakibigay sa kanya bro. Masya Allah. O, di ba? Masya Allah. Jazakallahu khair ang nagbigay nito. Oh, alhamdulillah. So yun, unang talata na bumaba kay Propeta Muhammad, Iqra, magbasa ka. Kailangan natin magbasa. Kailangan natin manaliksik. Dahil yun, para mabuksan sa atin ang katotohanan, ang puso't isipan sa paniniwala na tunay na ito ang siyang kaligtasan natin. Okay mga kapatid, may tanong ako. Halimbawa, si Haring Salman, sinabi niya, itong mga taga-Riyadh ay bibigyan ko sila ng malaking pabor dahil sa sila ay taga rito, kilala ko sila dahil yun ang gusto ko bilang isang hari. So anong pabor ang ginawa niya? Namigay siya ng lahat ng may ikama na totoo, na hindi hurub, hindi siya run away, hindi siya takas, valid yung ikama niya. Ang lahat ng may ikama, bibigyan ko ng tag 10,000 riyal pumunta sa ministry bukas. Ilan ang pupunta sa inyo? Itaas ang kamay. Ha? Ang dami, no? Masya Allah. Kasi bakit? Legal. Diba? 10,000 riyal, ibibigay sa'yo, ipakita mo lang yung ikama mo. Diba? Pinili niya yung lugar ng Riyadh. Ang mga taga-Jeddah, Ishada, bakit lang Riyadh? Bakit kami wala? Pwede ba nilang i-question ang hari? Ha? Bro? Kapasyahan yun ng hari, di ba? Gusto yun ng hari, hindi ba? Kanina lang sa Pilipinas, last week or 2 weeks ago, ipinanukala ni Presidente BBM na lahat ng tumulong sa eleksyon, meron silang bonus. Bakit? Pwede mo i-question? Gusto ng presidente. Ano magagawa mo kung gusto niya? Di ba bro? Ngayon, kung titignan mo naman, siyempre, dahil tumulong yung mga tao, may gumawa. Ang ating reliyong Islam, mga kapatid, alam ng Allah kung sino yung matotoo na gumagawa sa tunay na pagsamba sa Kanya. Kung sino yung totoong nag-aayuno, nag-hajj, kung sino yung totoong nagdarasal, na totoo sa kanyang pananampalataya.
At hindi kailanman pwede na ang mga nagpupursige na gumagawa ng pagsisipag sa pagsamba sa Allah ay magiging katulad sila ng mga kaslan. Ta'rifun al-kaslan? Alam niyo yung kaslan? Ha? Mama'na al-kaslan. Hada rajulun mujtahidun wa hada rajulun kaslanu. Ito, ano daw? Tamad. Mahilig ito ng lollipop. Nakita ko nag-lollipop na, oh. Masya Allah. In advance mo, bro, bibigyan kita ng 4 para ibigay mo dun sa mga roommate mo. Masya Allah. Bigay. Ibig sabihin, ang kaslan sa Arabic, ang ibig sabihin nun ay tamad. Sa Islam, hindi mabuting ugali ang pagiging tamad. Isa yan sa turo ni Satanas. Kaya pati sa hadith ni Propeta, hiniling niya na humihiling, na dapat tayong mga Muslim humiling, Ya Allah, humiling ako sa iyo ng proteksyon at huwag ako ibilang sa mga taong tamad. Kasi kung tamad ka, alam natin ang kwento kay Juan tamad, walang patungo ang kanyang buhay. Ha? So ang Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ang ating paksa ngayon ay tungkol sa 10 araw ng Dhul-Hijjah. Anong eksakto araw ngayon? Ngayon ay 27 ng Shawwal. After 3 days, papasok na ang Dhul-Qa'dah. Hindi. Papasok na ang Dhul-Hijjah. Ngayon ay nasa Dhul-Qa'dah tayo ngayon. 27 ng Dhul-Qa'dah. After 3 days, papasok na ang Dhul-Hijjah. Buwan ng Hajj. Ang buwan ng Hajj, mga kapatid, ang 10 araw sa buwan ng Hajj, ito yung mga araw na pinakamalugod na pinili ng Allah, na pinakamabuting araw sa buong mundo nang nalikha ang mundong ito. Bakit pinili ng Allah? Pwede mo bang i-question? Hindi. Ganon din ang pagpili ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan, na dito niya ipinadala ang Quran sa Laylatul Qadr. Ganon din ang pinili ng Allah sa lahat ng mga tao, ang mga propeta. At sa mga propeta, mayroon din siyang pinili na pinakamamahal niya sa lahat ng mga propeta. At siya lang ang propeta na binigyan niya ng mamamagitan sa kanyang mga ummah. Ang pinakahuling propeta na pinakamamahal niya na si Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo, sa kalupaan, ang Makkah, na ikaw ay pag nagdasal sa Makkah ay 100,000 ang gantimpala mo na makukuha mo o tatamasain mo kaysa sa pagdarasal sa ibang masjid. Allahu Akbar. Pinili yun ng Allah, ang Makkah. Ang Madina, pinili din niya. Bakit hindi magkaparehas? Ya Allah, si Propeta Muhammad na pinakamamahal mo, doon namatay sa Madina, doon inilibing sa Madina. Pinili pa niya na noong siya ay naging malaya na bumalik siya sa Makkah at malapit na siyang mamatay. Pero bakit hindi siya nanatili sa Makkah? At bakit pa bumalik ng Madina? Sagot. Ano? Ha? Wahi? Masya Allah, mahilig ka rin talaga ng lollipop. Hindi ko alam na mahilig ka pala ng lollipop, Jibril. Masya Allah. Ano yung sa'yo? Sabi mo, gusto ng Allah. Di ba? Hindi mo pwede question, bro. Masya Allah. Alam mo, masarap yan na nakikinig kayo, kinakain nyo. Para hindi kayo makatulog niyan. Para hindi kayo antukin. Shuf, yaki. Hud. Bismillah. لا ليش هذا تكون صغير كويس كده تمام لك الأجر إن شاء الله. Okay, mga kapatid, so nasaan ako kanina? Anong sinasabi ko? Pinili ng propeta na bumalik sa Madina. Pinili ng propeta sallallahu alaihi wasallam na bumalik ng Madina at hindi manatili sa Makkah. Ang lahat ng mga propeta, lahat may pagsubok. Kaya yun, mga kapatid, yun ang sinasabi ko na dadaan tayo ng pagsubok.
At ang kagandahan ng pagsubok sa Islam, sa isang Muslim, ay ito ay sinyalis na mahal siya ng Allah. Ito rin ang mga paraan na napapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Sa mga hirap at tinagpis at lungkot na pinagdadaanan mo. Hadith din ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang ibig sabihin na sinabi niya, ang sino mang magtiis sa mga hirap at tinagpis na kanyang pinagdadaanan dito sa mundo, sa kanyang buhay, ay ito ang kapatawaran ng Allah sa kanya at ang gantimpala ng Allah sa kanya ay paraiso. Allahu Akbar. So walang kawalan. Isipin mo bro, ang sinusubukan ng Allah ang isang tao na Muslim, lalo siyang napapalapit sa Allah. Kaya hindi maganda na pangitain sa isang Muslim na sinubukan ng Allah na samrano na buntumyupo. Ano yun? Ibig sabihin, lalo siyang nagrebuilde. Yan. Instead na magbalik loob sa Allah at magtauba, ay nagrebuild siya dahil meron siyang mga hugot na mga hinanakit, sakit ng loob. Bro, sa Islam, hindi rin maganda yung tagusur, samrano. Alam niyo yung tagusur? Yung matampuhin ka. Si Iblis matampuhin, bro. Sino matampuhin sa inyo? Itaas ang kamay. Narinig na kasi si Iblis eh. Di ba? Ayaw nyo maging katulad ni Iblis. Bro, totoo yan. Siguro lahat tayo minsan dumaan sa pagkamatampuhin, di ba? Yung ibibigay sa'yo ng nanay mo, tatay mo, tapos hindi mo kinuha, nagtampo ka na agad. Hindi kayo naka-experience doon? Hari? Wala? Pagbata ka bro, pero ngayon may tama na tayong pag-iisip. So bro, alhamdulillah, ngayon ang Allah subhanahu wa ta'ala pinili niya ang 10 araw sa buwan ng Dhul Hijjah na pinakasagrado. Nabanggit yan sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, walang pinaka mainam na mga araw na pinakamamahal ng Allah ay ang araw na nandito sa Dhul Hijjah. Sinabi yun sa hadith ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na kung saan pinili niya dito sa darating na after 3 days. Bro, diyan tayo magsumikap ng mga paggawa ng kabutihan. Dahil ang ginagawa mo dyan ay mga doble-doble ang reward na makukuha ng bawat isa dahil lang sa araw na yan. Anna la'amalu salih fiha ahabbu ilallah min ghayriha min al-ayyam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyami la'amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Yani ashru dhil hijjah. Qalu, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qal, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in falam yarji minha syai'. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadith, mga kapatid, na authentic hadith. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na walang pinakamalugod na sagrado na pinakamamahal ng Allah ng mga araw dito sa mundong ito, na ang paggawa ng kabutihan dito ay malugod at mahal ng Allah ang sino manggagawa ng kabutihan after 3 days. Ngayon, bibilangin niyo yan mga kapatid. Ang mga gawain dyan, hanggang sa Hajj, ay yan ang subhanallah, pinaka mainam na araw na nalika ang mundo, yan ang pinaka mainam. Sabi ng isang tao, ya Rasulullah, pati ang jihad, yung manamatay ka para sa Allah, mas matimbang yan. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, maski jihad fi sabilillah, oo, maski katulad ng tao na siya ay nakipaglaban para sa Allah, dahil maliban sa isang yang lalaki na yan, yang tao na yan na lumabas sa kanyang bahay patungo para makipaglaban sa Allah, at siya ay hindi na nakabalik sa kanyang bahay. At ibig sabihin, namatay na siya para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid, may katanungan dito. Ano kaya ang pinakamainam? Ang araw ng 10 ng Dhul Hijjah o ang 10 araw sa panghuli sa buwan ng Ramadan? Sagot.
Ha? Pagmuling 10 araw ng Ramadan. Mas matimbang ang 10 huli ng Ramadan. Dapat, your answer should be valid. There must be a reason, di ba? Sasabihin mo, anong dahilan? Anong rason mo na mas matimbang ang... Nandun sa yung Laylatul Qadr. Dahil nandoon ang Laylatul Qadr, mashallah. Bigyan lang natin yan ng isang lollipop. Kasi hindi ako satisfied sa answer niya. Kasi sa totoo lang, tama yung sagot niya, pero pinaghambing at sinabi at tinanong ito kay Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Si Ibn al-Qayyim al-Jawzi, sinabi niya, ano ang pinakamatimbang sa Allah na pinakamaraming gawain na pinakamahalagang araw sa Kanya? Ang 10 araw na itong darating na ito after 3 days, na 10 araw sa Dhul Hijjah, o yung 10 araw ng Ramadan? Sabi niya, mahalaga rin ang 10 araw ng Dhul Hijjah dahil doon matatagpuan ng isang gabi na ipinagpala na ibinaba ang Quran na kung saan ang gagawin mo doon ay mahigit pa sa 1,000 buwan. So ikumpara mo yun, kung nandoon yun, na doon pa bumaba ang Quran, pinaka matimbang yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya may punto ang kapatid natin. Pero, diniinan ni Ibn al-Qayyim al-Jawzi na mas matimbang pa rin ang 10 araw ng Dhul Hijjah. Bakit? Kasi ang 10 araw ng Dhul Hijjah, hindi katulad ng Ramadan na 10 araw na ang nandoon lang ay ang Laylatul Qadr. Dito sabi niya sa Dhul Hijjah, nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nandito ang lahat ng mga pinakamaraming uri na pagsamba na sagrado sa Allah. Nagtipon dito sa 10 araw na ito. Una, nandito ang Yawmu Arafah. Yan, nandito kanina. Binabasa ko Yawmu Arafah. Pag may oras tayo, pakukuha natin. Nandito yung Yawmu Arafah na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bumababa mula sa kanyang trono, sa kanyang kalangitan at pinapanood niya ang mga kanyang mga alipin na nagtipon-tipon sa bawat lugar, sa bawat lupalop ng mundo. Nas pare-parehas. Walang king, walang kahit sino, lahat sila pare-parehas. Ngayon sabi rin niya, dito rin yung Yawmun Nahar. Ang Yawmun Nahar, ito yung araw ng pagkatay. Sa 10, after ng Yawmul Arafah, sa kinabukasan, 10 na Yawmun Nahar. Nabanggit sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na 2 araw na pinakamamahal ng Allah ay ang araw ng Yawmul Arafah at ang araw ng pagkatay noong sa after ng Yawmul Arafah. Sabi rin nila, nandito rin ang Hajj. Nandito rin ang dhikr. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ. Ayamil ma'lumat na nabanggit sa Quran, ito yung mga araw na inaalaala nila, pinupuro nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, nilululhati nila sa ayamil ma'lumat. Ayamil ma'lumat ay yun yung araw ng pagpunta sa Muzdalifah. Paglisan ng pagkatapos doon sa Arafah, papunta sa Muzdalifah. Tapos sa isang sa Quran na ayamil ma'dudat, at ang ayamil ma'dudat, ito yung mga ayamu tashriq. Ito yung 3 araw ng after Hajj, yung pagtarwiyah. So isipin mo bro, sabi niya, ang nandoon sa 10 araw ng Ramadan ay ang pagbabala ng Quran, pero dito sa 10 araw ng Dhul Hijjah, ay nandito ang mas maraming gawain na kalugod-lugod at kasagrado sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinimbang ang pinakamabigat na pinakamainam na araw ay itong araw ng 10 araw ng Dhul Hijjah. Taib, mada nastakbil o mada nafal, anong dapat natin gawin? Istiqbal khairu ayyamid dunya. Allahu Akbar. Ang pagpreparasyon mo sa mga araw na siyang pinili na pinakamamahal ng Allah. Anong preparasyon ng isang tao dito? Lahat tayo may pinapreparasyon pag meron kayong ginagawa, di ba? Naalala nyo yun, di ba? Lahat ng ginagawa nyo, sino yung sa inyo ang naikasal na? Itaas ang kamay. Kayong nang ikasal, nung bago kayo ikasal, nagpreparado ba kayo, bro? Bumili ng damit, di ba? Amerikana,
bumili ng bagong sapatos, medyas. Di ba, bay? Kana lagi siya. Basta mga magminyo na ka, mayroong preparasyon. Lahat. Nagpaayos, nagpagupit. Ako, nagpagupit pa noon kasi mahaba pa yung buhok ko. So, nagpreparo do ka. Lahat ng gagawin mo, may preparasyon. Dito pa kaya sa araw na ito na pinakamalugod sa Allah, na pinakamamahal niya, anong preparasyon natin? Itaas sa kamay. Anong sagot? Sige, Rashid, anong preparasyon mo? Fasting. Bigyan ng isang lollipop. Kasama yan, yung fasting na yan. Pero mga kapatid, dito sa kitab na to, wallahi mashallah, napakaganda ng kitab na ito, Bitaksir. Makasidu nastakbilu ashri dhul hijjah bi a'mal ahammuha. Maraming dapat nating pagpreparasyonan. Pero isa dito, sabi niya, na pinaka dapat ay makasidun niya bil ikhlas al amalu lillahi wahda. Yung gawin mo na intention mo, nalinisin mo ang puso mo, na gagawa ka ng maraming kabutihan na pagsamba sa Allah sa mga araw na ito. Bakit mahalaga? Sagot. Bro. Dahil ka lahat ng bagay na may intention ka para ito ay tanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala yung intention. Para tanggap ng Allah ang kanyang extension, 2 lollipop. Mashallah. Okay. Bro, tignan nyo Kasi, ang kagandahan ng niya, ang intensyon, pag ikaw ay nag-intensyon ng mabuti, maski hindi mo nagawa, dahil maaaring nagkasakit ka, maaaring may nangyari na hindi mo nagustuhan. Hindi mo nagustuhan, hindi. I-refresh ko yun. Maari gagawin mo pero may nakasagabal na hindi mo siya nagawa. Di ba nangyayari yun, bro? May nakahadlang. Bro, saan tayo punta? Punta tayo dun kay Hamid. Magpapakain siya dun. Pupunta tayo, tapos natawag ka nga ng isa. Bro, wag muna kasi may importante dun na nangyari sa kapatid natin sa hospital. Hindi ka nakapunta dun. Ang maganda sa niya, sa Islam, maski hindi mo nagawa ang gawain na pagsamba o mabuti para sa Allah, naisulat na o pinasulat na ng Allah sa kanyang mga anghel ang magandang gawain na yun. Nakasama mo ang gantimpala. So yun ang kaganda nun, bro. Maski hindi mo siya nagawa, pero magandang intensyon mo, nakuha mo ang gantimpala. Bye. Diri naman na siya sa Islam. Huwag mo makita sa uban nga relihiyon. Ganun din, mga kapatid, dito kayo mag-ingat at babala. Sa isang tao na nag-iisip siya, kung wala lang dito si Ustad, nakuha ko na, nakapasok na ako dyan sa kwarto na yan, na nandiyan daw si... Sinong nandun? Kayo nang bahalang magbigay ng pangalan. Sinong nakahadlang? Si Ustad? O mudir mo? O isang tao? Kung wala pala yun, pupunta ka na doon. Naisulat na yun, bro, na gawain na kasalanan ang ginawa mo na nagkaroon ka ng intensyon ng masama. Tignan mo. Pero ang kagandahan sa Islam, pag ginawa mo yung intensyon na mabuti, ay gagawin ng Allah ng 10 hanggat 70 gantimpala na ibibigay niya. Hanggat gagawin pang tong 700 times. Doble-doble. Pero yung kasalanan na inisip mo na gagawin mo sana, hindi mo nagawa, naisulat na. Pag hindi mo ginawa, pwede kang patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero kung pag ginawa mo yun, may isusulat na isang kasalanan lang. Allahu Akbar. Where you can find this? Only in Islam. Tignan mo, bro. Ang timbang ng mabuting gawain sa Allah ay mas maraming gantimpala kaysa sa gawain na masama. Hindi ko to sinasabi, kapatid, na Ibrahim, na okay lang pala gumawa tayo ng kasalanan kasi isa lang palang may susulat. No. Hindi yun ang punto doon, mga kapatid. Ang punto rito, dito natin titignan ng sarili natin, at ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamamahal niya ay ang mga taong umiiwas ng gumagawa ng kasalanan. Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, inamal amalu binniyat. Kayo na ang may alam niyan. Ang pagbabasihan ay ang mga gawain na ano ang nasa puso. Pangalawa, sabi ng Allah sa Suratul Bayyinah,
Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin. Wala kaming pinag-utos sa kanila maliban sa liya'budu, sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang kondisyon sa pagsamba ay dalisay ang kanilang mga puso. Sabi din ng Allah sa Quran, ala dinullahil khalis, hindi ba ang reliyon ng Allah ay kailangan ay may pagka-dalisay? Dahil ang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ikhlas. Kaya sinabi dito, al-ikhlas syartun liqubuli ay amal min al-a'mal allati yataqarrabu biha al-insan ila rabbih azza wa jal. This is the condition of our good deeds. Allah will not accept our good deeds except that you have purified your heart, that you intended that you are doing this for the sake of Allah, not to be known to the people, not that the people will appreciate or you need compliments from the people. Hindi natin yun ang kailangan, mga kapatid. Pinakamahalaga itong ikhlas. Saan ang lugar ng ikhlas? Ha? Mayroon pang iba? Kumakain lang kayo ng mga lollipop, masyaallah, nasasarapan. Ah, meron pa? Mayroon pang lugar ang ikhlas? Saan? Rashid? Puso't isip? Bakit kasamang puso't isip? Ang isipan? Hindi ba dapat puso lang? Dahil ang ikhlas, ang kanyang lugar ay ang puso. Ang puso ang siyang titignan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pag-iisip, mga kapatid, marami kang naisip. Minsan totoo, minsan hindi. Nag-imagination ka. Minsan, nag-imagine ka ng, ang maaring nag-imagination lang doon na yung mga buang, siraulo, na minsan parang ganun din ang nagagaya mo, pero hindi ng pagbabasya ng Allah. Dahil ang pagbabasya niya ay ang puso. Pangalawa, yun ang istiqbal, al-ikhlas. Pangalawa ay at-tawbatus sadiqah. At-tawbah as-sadiqah. Ano yung tawbah sadiqah? Ang hindi magpapatawaran ng tigil. Tunay na pagingin. Kanina, nagdarasal ako, bro, naisip ko, subhanallah. Aywan ko, biglang pumasok sa isip ko. May naisip ako na nagawa kong kasalanan noon. Sabi ko, ano kaya kung babalikan ko yun? Sabi ko, astaghfirullah. After na ng pagkasala ko, o before ako magsalam, naisip ko yun. Kasi naisip ko, ito ang ililecture ko sa inyo. Aywan ko bakit sumagip lang yun sa utak ko. Sabi ko, bakit ang kasalanan na nagawa mo, kailangan ang kondisyon na tinanggap ito ng Allah sa'yo, wala ka ng pag-aasam-asam na balikan ito. Anong aral? Ang kasalanan na ginawa mo, na inaasam-asam mo pa, na gusto mo pang balikan, delikado ang buhay mo, bay. Wallahi, totoo yan. Kasi meron ka pa palang inaasam-asam. Maaaring walang nakakakita, maaaring walang may alam. Pero sinong may alam? Ikaw sa sarili mo at ang iyong tagapaglikha. Bakit? Hindi ba alam ng Allah kung anong nasa mga puso natin ngayon? Hindi ba alam ng Allah kung anong nasa intention mo ngayon? O ano pang intention mo bukas, isang araw? O ang intention mo pa dito sa puso mo na sabi mo na mag-iisip ako na magduduwaya ako? Ha? Bro, lahat yan ng Allah. Lahat alam niya ng Allah. Wala tayong pwedeng itago dito sa pusong ito. Kaya dapat ang pagtawba sa Allah subhanahu wa ta'ala kailangan totoo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, dahil mga kapatid, minsan ang mga kasalanan na ginagawa natin ay ito rin ang dahilan kung bakit natin dumadaan sa mga pahirap sa buhay. Sabi ng Allah, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. Saan ito? Sa Suratu Shura. Sabi ng Allah, anumang dumarating sa inyo ng mga pahirap na pagsubok ng mga hinagpis, ay dahilan sa kagagawan ng inyong mga kamay. وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. Pero ang Allah, mapagpatawad siya ng karamihan sa inyong mga ginagawa. Ulitin ko mga kapatid, ang gawain ng Muslim dito sa mundo ay
pagsubok tayo, di ba? Sinusubukan tayo. Sabi ng mga ulama, ang pagsubok dito, al-imtihan wal bala. Ang sabi nila, mamaan al-imtihan wal bala. Ano ang pagkaiba o ano ang pagkaparehas ng imtihan at saka bala? Ang imtihan, ikhtibar. Ang ikhtibar, pagsubok. Ang bala, ito rin yung mga pagsubok. Kaya sabi nila, parehas lang ang pagsubok, ang imtihan at saka al-bala. Yung bala, bro, yung mga dumarating na mga bigla ka na lang namatayan ng mahal sa buhay, nasunugan ng bahay, nawalan ka ng trabaho, naglindol, yan yung mga bala, yung mga pahirap. Pero yung imtihan, al-ikhtibar, sabi nila dito, itong unawan nyo dito, dito nila maganda yung pagka-explain nila. Ang imtihan, sabi nila dito, al-ikhtibar, ay yung sa Muslim na gumagawa siya ng pagsamba sa Allah, yun ang imtihan sa kanya. Yun ang ikhtibar. Ano? Pagsamba sa Allah. Ang ikhtibar na pagsubok sa atin bilang Muslim, kung nagdarasal ba tayo ng 5 beses isang araw? Ang pagsubok sa isang Muslim, lalong-lalo na sa pag-hajj, ay sa dami ng tao kung paano mo titiisin na maging sabar ka, matimpi ka sa hirap na mararanasan mo sa hajj. Sinong nakapag-hajj na hindi nahirapan? Bro, wallahi talagang dadanas ka dyan ng hirap. Kaya sabi nga ni Propeta Muhammad, ito ang jihad ng mga babae sa Islam ay ang hajj. Subhanallah. So, yun yung sinasabi na ang pagsamba sa Allah, paggawa ng mga kanyang pinag-uutos, ito yung ikhtibar. Ano naman ang bala? Ang bala o pagsubok din na parusa ay kadahilanan sa mga gawaing kasalanan ng isang Muslim. So, nakuha niyo ang pagkaiba? Ha? Bro? Okay, so ito, kailangan natin ng tauba. Li'anna al-abda la yuhramu rizq bidambi yusibuhu. Wallahi, subhanallah. Dito ng propeta, sallallahu alaihi wasallam. At kung bakit ang alipin ay napagbabawalan siya na hindi niya matamo ang mga biyaya ng Allah sa kanya, ay dahil sa paggawa niya ng mga kasalanan. Ang paggawa ng isang Muslim ng kasalanan, ang hindi niya pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, at itong dahilan kung bakit lumiliit sa kanya ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, may tanong ako dyan. Ustad, bakit parang yung mga hindi naniniwala sa Allah, mas marami ang biyaya sa kanila? May mga kondominium, mayroon pang may aeroplano, mayroon pang yung mga artista kaya, itong mga nasunugan sa California, alam niyo ba yung mga bahay nun? May mga iba't ibang mga bahay pa yan at dami-dami ng mga yaman nila. So bakit mas marami silang yaman? At samantala sinabi niyo kanina dito sa hadith ni Propeta Muhammad na yung mga Muslim ay lumiliit ang mga biyaya ng Allah sa kanya ay dahil sa paggawa niya ng kabutihan. E paano yung mga kufar na gumagawa ng mga lahat kasalanan? Pero bakit marami pa rin ang mga biyaya sa kanila ng Allah? Sagot. Ibinigay na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang biyaya dito sa mundo para sa kabilang buhay wala na silang Ang daming-dami ng lollipop. Ano to? Caramel? Caramel? Tufi? Oh, maganda para hindi ka makatulog mamayang gabi. Tufi. Bro, mashallah. Nakuha niyo yung sagot niya? Ibinigay na daw ng Allah ang mga biyaya dito sa mga kafir, itong mga tinatamasa nila. Bakit, bro? Ang biyaya ba ng Allah ay ang pera lang at ang kapangyarihan? Ha? Material lang yan. At hindi yan nagbibigay ng saya. Oo, pwede. Some portion of it makes you happy. But not all. Ha? May tao na walang pera na mas masaya kaysa dun sa ang daming pera niya pero malungkot at natatakot at may sakit at hindi niya na hindi siya nasisiyahan kung anong meron siya, wala niyang pano. Pero may kanta na pag wala kang pera, malungkot ka at huwag mo kausapin ng taong walang pera, magkakaaway kayo. Totoo yun? Ha? Magagalitin. Magagalitin? Wallahi bro,
hindi sa lahat ng pagkakataon ang pera ang nagbibigay ng saya. Minsan kapahamakan pa yan. Pero aywan ko, ang tao kasi mahal niya ang pera. Di ba? Parang ayaw niyo umamin. Ha? Sino nga hindi niya gusto ng pera? Itaas ang kamay. Walang tumataas. Sabi ng Allah mismo sa Quran, وَيُحِبُّونَ الْمَالَ هُبًّا جَمًّا. At mahal na mahal nila ang pera sa sobrang pagmamahal. At ito ngayon ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang mundo. Ito ngayon ang dahilan kung bakit nagiging kafir at gumagawa ng kasalanan ng tao dahil sa pera. Ito rin ang dahilan kung bakit magsisinungaling ng tao. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkakawatak-watak at nagkakagulo ang mga magkakamag-anak kaibigan dahil sa at dahil din sa pera, ibininta ang kanyang relihiyon. Meron ganon? Pagsubok ang pera, mga kapatid. Kaya sabi dito, mashallah, maganda itong sinabi ni Hasan al-Basri. Sabi, hindi, ang nagsabi dito si Abdullah bin Mubarak. Ang sabi niya, Ra'aytu dunuba yamitul qalb, o yumitul qalb. Wa tarku dunubi hayatul qulub. Mashallah. Nakita ko ang kasalanan na ang kasalanan na ito ay siyang pumapatay sa puso ng tao. Dahil sa daming kasalanan ginagawa mo, ang puso mo namamatay na ng paunti-unti. Umiitim na ang puso mo. Dahil sa daming kasalanan na ginagawa mo, na patuloy-tuloy pa rin na hindi ka pa nagtatawba. At sabi din niya, ang pag-iwas mo sa kasalanan ay siyang buhay ng puso. Oh, mashallah. Diba? Nakuha nyo? Ang puso, nabubuhay yan, nakakaramdam yan, nagiging masaya yan, dahil sa pag-iwas sa kasalanan. Kung umiiwas tayo ng kasalanan na totoo para sa Allah, wallahi nabubuhay ang puso natin. Pero kung nagsisisi ka, nasasabi mo, di kanunin na sayang, hindi ko nagawa yun. Yan ang delikado, bro. Inaasam-asam mo pala. Are share. Ha? Delikado. Kami ni surat na kuwan, yung ginawa mo. Pag-iwas, bro, sa kasalanan na ito. Al-ma'siyah sababul hawn, at dahil din sa kasalanan, dito rin ang dahilan kung bakit minsan ang tao napapahamak ang kanyang buhay dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Allahu Akbar. Ang paggawa ng patuloy ng kasalanan, ang puso na ito ay tumitigas. Kinakalawang. Kaya kailangan talaga, bro, yung pagbabalik loob. Tignan nyo, kung wala tayong pagdarasal ng 5 beses isang araw, ano na kaya ang nangyayari sa atin? Habag at awa ito ng Allah sa atin, sa ating pagdarasal. Dahil sa bawat dasal natin sa 5 beses isang araw, lahat ng kasalanan natin ay pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagdarasal natin. Kung wala ng pagdarasal, tuloy-tuloy pa rin ang paggawa ng kasalanan, hindi mo pa rin mararamdaman ang tunay na tamis ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khamisan annaha tamhiku barakatul umar wa barakatul rizq. Allahu Akbar. Wa barakatul ilm wa barakatul amal wa barakatul ta'ah. Ang siyang tuloy-tuloy na gumagawa ng kasalanan at hindi nagtatauba sa Allah, nawawala ang baraka sa kanyang buhay. Ano ba yung tamang word ng baraka sa Tagalog? Sige nga. Mamaan ng baraka? Biyaya. Nawawala ang biyaya sa kanya. Mayroon pang mas malalim dyan eh. Ganito yan eh. Hanapin nyo ng Tagalog, bro. Tignan mo. Ang tao, lahat sila Muslim, 2. Itong isa, malaki ang sweldo. Itong isa, maliit ang sweldo. Pero mas malaki ang baraka ng Allah na ibinibigay doon sa maliit ang sweldo. Ang malaking sweldo, hindi pa natapos ang isang buwan, nakakapangutang na, hindi pa siya masaya sa sweldo niya, nagkukulang pa, nag-aasam-asam pa na dagdagan, hindi pa makontento, at nakukulangan pa siya na ang laki-laki ng sweldo niya. Shall we say, 20,000 real, which is 300,000 peso yun, a month.
Itong isa, ang sweldo lang niyang 3,500 kumpara sa 20,000. Pero itong maliitang sweldo, nandoon yung baraka ng Allah sa kanya. Kaya yung baraka na nandoon, kasi hiniling ni Propeta Muhammad at dapat din natin hilingin, Allahumma barik lana fima a'ataytana o fima razaqtana. Ya Allah, bigyan mo ng baraka ang anumang inibigay mo sa amin na biyaya. Anumang mga grasya na ibinigay mo, ya Allah, gawin mong baraka. Pag wala ang baraka sa iyo ng Allah sa iyong yaman, wallahi kulang pa yan sa iyo, hindi ka pa kontento dyan. Ang bilis maubos, hindi mo pa napakinabangan. Pero yung kunti lang na 3,500, may baraka doon ng Allah. Bakit? Kasi hinihiling niya sa Allah na ya Allah, bigyan mo ng baraka, satisfied siya doon, masaya siya doon, nakakapagbigay pa siya ng mga sadaka sa kanyang mga magulang at sa kanyang mga kamag-anak, at nakakapagbigay siya, nagpapautang pa siya. Paano nagkasya yun? Pero hindi nakakapagtaka. May isang tao rito, dito, tayo ng mga OFW na minsan na kunti lang ang sweldo niya, pero ang dami niyang nagawa. Dahil nandoon yung baraka. So ngayon, explain nyo, anong baraka sa Tagalog? Yung sapat, biyayang sapat. Biyayang sapat. Biyayang sapat? Sapat na biyaya. Nagpala. Kabutihan. Boy-bay. Boy-bay ka ba? Big bay. Big bay. Unsa na siya sa Bisaya ba? Kanang magsulti ka nga biyaya. Ha? Kasabot na ka sa akong gisulti ba? Ha? Gracia. Jesus, Ginoo, grasya. Kana sila magsulti. Ginoo, grasya. Na-disgrasya na siya. Oh, bismillah. Yung ba yun? Grasya yan, yung ginagamit doon na sa mga kutsina, grasya. Sugrasan niya, sugrasan niya na. Ha? Ano? Oh, iba yung, marano yun, yung grasa. Oh, ano kaya bro? Siguro walang tumpak na pinaka-term niya sa Tagalog, yung sinasabing baraka. Pero yung baraka, ibig sabihin, pwedeng malapit sabihin na pinagpala. Lahat sila sinuswelduhan. Maliit ito malaki. Pero mas pinagpala siya. Mas pinagpala siya sa biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa kanya. Palapit yung pinagpala. Aywan ko, depende. Importante na unawan ng puso't isipan nyo, yun na yun. Ibang term na gagamitin nyo, kaliwali, kayo ang bahala. Anong gagamitin nyo? No? Dahil ang paggawa daw na tuloy-tuloy ng kasalanan, na hindi ka nagtatawba sa Allah, nawawala yung baraka mo sa buhay mo, nawawala ang baraka sa mga biyaya sa iyo ng Allah, nawawala ang baraka ng iyong kaalaman, maski ikaw ay maalam sa Islam. At nawawala rin ang baraka sa iyong mga gawain na pagsamba o mga mabubuti, at pati rin yung baraka sa paggawa mo ng kabutihan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit bro? Kasi may mga tao na minsan maski gumawa ng pagsamba, walang baraka sa kanila. Kasi walang ikhlas, walang itmi'nan. Mga kapatid, si Propeta Muhammad at ang mga sahaba, kung paano sila nagdarasal, nararamdaman nila ang tunay na katahimikan, kapanatagan sa kanilang pagdarasal. Subhanallah. Dapat ang isang Muslim, ikaw at ako, hindi tayo napipilit na hindi magdasal. Dapat hinahanap-hanap yan ng puso at sarili ang pagdarasal. Dahil diyan nakakapagpahinga ang totoong tunay na mananampalataya. Ikaw magdasal ka pa na, iba-ibang inisip mo na, iba pa yung gumaganyan ka pa bro. Di ba? Kailangan yung khusyu. May mga Muslim na may khusyu, may totoo. Dalisay na totoo ang kanilang, may takot na taglay ang kanilang pagdarasal. Wallahi, sa totoo lang, lahat tayo nang nagdarasal ng isa, may nakaramdang ng tunay na ang sarap ng kanyang pagdarasal. Meron naman kaliwali. Meron naman okay lang. Iba-iba. Depende kasi yan sa khusyu, sa paggamit natin sa khusyu sa ating pagdarasal, na samantala ang mga sahaba, pag sila ay nagdarasal, iniisip na nila na bukas hindi na sila makapagdasal, baka yun ang pinakahuli na dasal nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo minsan, aywan ko, ba't ganun? Nagdarasal ka pa, yung hinahanap mo na hindi mo mahanap, minsan dun sa pag nagdarasal ka, naisip mo na, nailagay ko pala dun sa, sa cabinet.
Hindi mo naman inisip yun, bro, pero bigla siya dumarating dun sa dasal mo dun. Tignan mo si Satanas. Kung paano siya maglaro sa'yo, maski ikaw sa oras na ikaw ay nagdarasal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. May maganda dito na sinabi niya doon sa ilm. Sabi, dahil ang ilm daw, mga kapatid, ang kaalaman ay siyang liwanag. At ang walang kaalaman, fa inna li'ilma nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalb, ay ito ay pinapatibay ng Allah sa puso. Ang kaalaman na totoo, na dalisay, pinapanatili ng Allah sa puso. Wal ma'siyatu tutfi'u dhalika an-nur, at ang paggawa ng kasalanan at kasalanan na ginagawa mo, pinapatay niya ang liwanag sa puso mo. Allah waliyaudu billah. Wallahi mga kapatid, kaya ang Muslim lagi nagsasabi, astaghfirullah, astaghfirullah. Mga kapatid, bakit itong darating na 10 araw ng Dhul-Hijjah, gusto ng Allah na magbalik looban ng lahat ng kanyang mga alipin. Ang lahat ng mga kamusliman. Dahil pag nagbalik ka loob sa Allah subhanahu wa ta'ala, mas maraming biyaya na ibibigay sa iyo ng Allah, baraka na ibibigay sa iyo, patatawarin ka pa sa iyong kasalanan. Pero sa darating na 10 araw, ano ang preparasyon mo, bro? Di ba? Yun ang dapat natin. Sabi ng Allah sa Quran, fastabikul khairat. Makipag-unahan kayo sa mga paggawa ng kabutihan. Nasaan tayo sa paggawa ng kabutihan na nakikipag-unawahan? Bilang panghuli mga kapatid, yan yung isang dapat nating malaman sa preparasyon natin dito sa darating na 10 araw ng Dhul-Hijjah. Pagbabalik loob sa Allah, pagtatawba, paggawa ng maraming kabutihan, at ikhlas ang dalisay na puso mo. At huwag mo rin kalimutan na ang mga gawain na mabuti na ito ay dapat alinsunod sa ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil hindi pwede tanggapin ng Allah ang ating mga mabubuting gawain maliban sa dalawa, ikhlas at saka yung mutaba'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ma sababu tafdil ashru dhil hijjah ala ghairiha? Ito yung panghuli natin mga kapatid. Ano ang dahilan kung bakit naging mas angat? Bakit pinili ng Allah na mas sagrado ang mga araw na ito, bukod pa o maliban sa mga ibang mga araw? O, di ba? Anong mga dahilan? Ano kayang dahilan? Bro, syada. Ha? Anong ibadah? Ayan, malapit na maubos ang lollipop natin. Yan, ibadah. Ikaw, hindi ka pa naglo-lollipop, bro. Kararating mo lang. Bay, wag pa nakag-lollipop diha sa imo. Bro, bilang panghuli, bro. Isa na lang, wala na. Mashallah. Sabi, ang mga dahilan, mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala, annallaha qasama biha. Si Allah ay sumumpa sa mga araw na ito na siyang pinaka sagrado at dakila. Aqsamallahu biha illa li'azamatiha, faqala Allah subhanahu wa ta'ala wal fajr wa layalin ashr. Qala ghayru wahid min as-salaf wal khalafa fi hadhihi al-ashr dhil hijjah huwa awwalul jamaahir al-mufassirin wa ikhtarahu Ibnu Kathir. Dahil ang pagsumpa ng Allah sa wawul fajr, ito yung mga 10 araw sa mga darating na ito sa Dhul-Hijjah. Siya ang Allah ang sumumpa sa kahalagaan ng mga araw na ito, na ang gagawin ng lahat ng mga gagawin na kabutihan dito, doble-doble ang reward. Ang ganun din ang pagtatawba, mas patatawarin ka at doble ang patawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Pangalawa, annaha afdalu ayyamud dunya. Walang araw na pinakamalugod sa Allah, na pinakamalugod na mga araw, ay itong araw na darating sa Dhul-Hijjah. Afdalul ayyamid dunya al-ashr.
Sabi dito ng mga pantas, ya'ni asru dhul-hijjah qila wala mithlahunna fi sabilillah wala mithlahunna fi sabilillah rajulun ghafara wajhu bit-turab. Ito yung nabanggit natin kanina na hadith na kung saan ang kasing tulad dito o mas matimbang pa siya. Ang mga gawain na gawain mo sa 10 araw dito sa Dhul-Hijjah ay mas matimbang pa kaysa dun sa tao na umalis ng kanyang bahay, pumunta makipaglaban, namatay na paslang. Mas mahigit pa ang ginagawa mo rito sa mga araw na ito. Ibig sabihin mga kapatid, oportunidad at habag at awa ng Allah na magbalik loob tayo lahat sa mga 10 araw na ito. Yung hindi nakapag-Hajj, anong nangyari? Natatandaan ko yun noon dati, nung nandun pa kayo sa Darut Tauhid. Wala pa kayo yung mga nandito yata. Sino ba yung nandito noon? Wala, no? Lahat ibang mga estudyante ito. Nung nandun kami bro sa Darut Tauhid, ipinasa ng mahigit kumulang 30 mga estudyante na sila ay mag-Hajj. Iyak ng iyak yung iba. Ustad, gusto ko na talaga mag-Hajj. Alam nyo bro, sa totoo lang, yung mga born Muslim, hindi ko sinasabi to because I belong to the Muslim, born Muslim. Hindi, bilang pagbibigay ng hustisya sa salita na ito. Karamihan sa kanila, hindi lang habol nila dito sweldo. Kung bakit gusto nila dito magtrabaho sa Saudi Arabia dahil ang habol nila ay makapag-Hajj at makapag-Umrah. Maswerte kayo ng mga balik Islam na kayo ang priority ng mga Islamic centers na ginagawa na kayo ang pwedeng mag-Hajj. Mayroon na ako nakasagutan dyan na isang sheikh. Sabi niya, wala kayong magawa. Sabi niya, Amrullah, bakit may pinipilit ang mga born Muslim na yan? Ang kondisyon ng nag-sponsor, kailangan lahat daw mga balik Islam. In-explain ko naman sa kanya, Sheikh, oo, tama, nandyan tayo. Nasa kondisyon ng pagbibigay kung anong gusto natin. Pero hindi nyo ba alam na karamihan sa amin kung bakit pumunta rito para lang makapag-Hajj, makapag-Umrah? Kung kakayanin pa yan, magbabayad yan ng mga yan. Samantala, in fairness, sabi ko, Sheikh, gusto ko ipalaman sa ito. In fairness, sabi ko sa iyo. At hindi rin lahat, sabi ko, lahat ng mga balik Islam. Minsan tatawagan mo pa, bro, balik Islam yung tinatawagan. Nandito na yung pangalan mo, mag-Hajj ka na. Ano ba yung Hajj? Anong gagawin? Bro, 10, 20 mga tao na nag-aantay dyan ng mag-Hajj ng mga born Muslim, tapos ikaw pinipilit ka pa para makapag-Hajj? Allahu Akbar. Nung nasabi ko sa Sheikh, sabi ko, Sheikh, pakisabi na lang doon sa nagbibigay ng sponsor, since gusto niya ng reward para sa Allah, parehas naman yan. Sim-sim, sawa-sawa. Born Muslim at saka balik Islam, kunin niya lahat. Kasi yung totoong born Muslim talaga yan, magtatawbayan pa yan sa Allah, ihilingin pa yan sa Allah, iiyak pa yan pa yung totoo na hindi ko ipinagano kasi ang puso at sabi ko ang may alam dyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi may mga nangyari din na nag-Hajj, na mga balik Islam, bumaliktad, umuwi sa Pilipinas, kaliwali, wala na sa Islam, sabi ko. Sabi niya, wala yung sabi niya, kagusto yun ng Allah. Sabi ko, oo, pero dapat maging pantay-pantay lang. Yung mga kapatid natin na gusto mag-Hajj, bro, karamihan doon, mga born Muslim, na bad trip sila sa akin. Kasi kinuha ko na lahat yung mga papel nila. Nandito pa pala yun si Ismail Okmer. Diba, bro? Ito, sabi mo, wala. Ito, nandito yun. Si Jibril, wala pa yun, dun. Sa Darut Tauhid, nandun ka na? Hindi pa yan Muslim, Kristiyano pa yan. Oh, kumakain pa yan ng baboy noon, nung nandoon pa siya. Hindi ka na kumakain, bro. Bro, anong nangyari? Nagpas na sila. Nagtatahajjud, umiiyak pa sila. Ya Allah, sana makapag-Hajj. Dumating yung namin. Kasi kung natuloy ang Islamic Center namin ng Sulay, makakapag-Hajj sila lahat. Dumating, sabi nila, Sheikh Amrullah, i-cancel mo yan. Yang lahat ang naisulat mo, 100 plus, kasama yung mga balik Islam, at saka yung mga cancel. Yung iba pa, aduh, Ustad, sana na sinabi mo sa akin, dapat na doon na lang ako sa ibang Islamic Center. Ako po bro, sinisisi. Pinaasa mo kami, ganun. Anong nangyari na ganyan-ganyan? Wallahi bro, naramdaman ko yung tampo, sakit ng loob nila, at pero mashallah, nagbigay ang Allah ng tawfiq sa akin, nag-lecture ako sa kanila, yung lecture na paano sa kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binanggit ko lang yung hadith na yun.
na may mga tao na nagsiiyakan na sabi nila, sugo ng Allah, gusto namin makipaglaban sa larangan ng Islam, mamatay para sa iyo, depensa sa Islam. Sabi ni Propeta Muhammad, dahil totoo ang inyong mga puso, ang mga taong umalis na, kung mamatay sila para sa Allah, ang gantimpala nila ay katulad niyo na nandito lang kayo, na nakaupo lang kayo rito dahil sa pagkabusilak ng puso ninyo. Ayun, natuwa na sila. Sabi nila, alhamdulillah. Pangalawa bro, tignan nyo, ang Islam very practical yan eh. Inuutusan kung sino yung kaya niya. Anong kondisyon ng Hajj? Sabihin nyo, anong kondisyon ng Hajj? Nandun, Muslim ka, nasa tamang edad. Pangatlo, ano? Malakas ang pangangatawan. Pang-apat, may pera. Ha? Yan lang yung mga kondisyon. Okay. Mag-hajj ka na gustong-gusto mo, wala kang pera. Saka talakal hujub. Nawala sa'yo ang pagka-wajib. Dahil hindi wajib sa'yo. Ganon din ang sinasabi na pag ikaw ay may sakit. Hindi rin inuutos sa'yo na mag-hajj kasi may sakit ka. Tignan mo ang pagkaganda ng Islam bro. Pero ang may problema ay yung dito sa mga pantas, kasalanan ng isang Muslim na siya ay may tamang pangangatawan, nasa tamang edad, may pera, at ipinagpaliban niya ang Hajj. Hindi lang kaslan bro, ang hukom doon ng mga pantas, walay kufr. Anong sabi ng mga pantas? Bakit pagiging kafir? Dahil ang pagiging kafir doon ipinag-utos ng Allah, man istata'a ilayhi sabila. Kung sino yung kaya niya. Kaya mo, anong dahilan bakit pinigilan mo? Sasabihin ko to doon sa mga tao na kaya ng katawan nila, may pera na sila, tamang pag-iisip, Muslim, lahat nandyan, ipinagpaliban pa nila kasi sabi nila, mamaya na ako mag-hajj pag magtigulang na kubay. Kay karon na life is short, so I have to enjoy myself. Enjoy yourself while still young because you will never young again. Naun sa imong kinabuhi, murag ka sa mga uban sa mga tao. Bro, hindi mo alam ang kamatayan mo, tapos pinagpaliban mo yun kasi sinabi ng mga pantas, makasalanan. Yung iba sinabi pa nila, kufr ang isang tao na ipinagpaliban niya ang pag-hajj na alam niyang kayang-kaya niya. Maliban na laman kung mayroong rason na mabigat na rason na hindi ka pwede talaga mag-hajj. Pero kung kaya mo bro, at maswerte bro ang mga nag-hajj. Alamin mo to, mayroon akong kaibigan, hindi ko nababanggitin yung pangalan niya. Magkano binayad niya? 360. Every one Hajj bro galing Pilipinas. Yung iba 320. Depende kung saan ka nakatouch na agency o sinong mga sheikh mo. Basta 300,000 plus ang isang tao. Kung dalawa kayo na mag-Hajj na mag-asawa, mahigit 500,000 o 700,000. Dalawa kayo kasama gastos 1 million. Sabi ko bro, Masya Allah, malaki ang pera mo. Sabi niya, wallahi sabi niya, Sheikh Amrullah, hindi ko rin alam talaga kung bakit kami nakapag-Hajj ni Mrs. Sabi ko, bakit? Bakit kayo nakapag-hajj? Sabi niya, pinangarap kasi namin na minsan na sana makapag-hajj kami. At ito ibinigay ng Allah. Sabi ko sa kanya, sabi ko, bro, ibig sabihin mahal kayo ng Allah. Dahil hindi lahat ay binibigyan ng Allah ng imbitasyon na makapag-hajj. Dahil ang pag-hajj, hindi yan nakukuha ng pera. Hindi yan nakukuha ng malakas. O may impluensya ka. O bata ka. May mga bata hanggat mayaman pa at may impluensya at may kapangyarihan hanggat tumanda na matay hindi pa nakapag-hajj. Pero may pinakamatanda na mayroon pa siyang karamdaman. I'm giving an example of one of my relatives na marami akong mga naging kamag-anak noon. Kapitbahay pa namin noon. Tigulang na bay, hindi na pwede pag-hajj. Pero subhanallah sa pagka-ikhlas ni Bapa. Tatay nga nga rin niya si Bapa Amamay. Ubaya meron sa likod siya walem niya. Alim, pang niya nga wala makapag-hajj ako. Walang pamilya, wala pang anak yun bro. Pobre pa. Ang kinakain niyang nakakambama, yung mama lang siya. Wala siyang trabaho. Mga kapitbahay lang niya nagpapabigay sa kanya. Pero aywan ko dahil agdali sa yung kanyang puso, naiyakan niya siguro sa Allah. Wallahi, nakapag-hajj nung 4 years ago. Tumatawag sa akin, hinanap niya ako rito. Sasabi niya, Siya Brullah, sana magkita kami.
Magtataka ako, bakit siya nakahajj? Kasi ginusto ng Allah. Katulad yan, bro, ng gabay. Pag ginabayan kayo ng Allah sa Islam, walang makakahadlang. Ikaw mismo hanap ka ng paraan para pumunta na hanapin ang katotohanan at liwanag. Pero maski ikaw ay gawin mo na hindi ka bigyan ng Allah ng gabay, mananatili ka sa dilim. Kahit anong gawin ng lahat ng tao para mag-Muslim, hindi ka makapag-Muslim. Ganun din ang Hajj. Kaya sasabihin natin sa mga gustong mag-Hajj na hindi natuloy, kung totoo yan ng dalisay ang puso ninyo, inshallah tinanggap ng Allah ang mabuti ninyong dalisay na puso. Na tinanggap ang gantimpala ninyo. Ganun din, sasabihin natin sa mga nag-Hajj na, baguhin mo ang puso mo sa pag-Hajj mo na ito ay para sa Allah. Nakuha natin dito ikhlas at saka tawbah. Mag-ikhlas ka na, ya Allah, magbabalik loob ako sa iyo at hindi na ako babalik sa mga gawaing mga kasalanan. Kasi yun ang isa sa mga kondisyon para tanggapin ng Allah ang Hajj mo. Huwag kang mag-isip-isip na hindi ka pa dumating dito sa Saudi Arabia, na isipin mo na, ano kaya yung maganda na pangalan ko na baguhin ko sa akin? Para maisulat nila doon na hindi pa ako makarating na merong streamer na ilalagay pa doon yung picture ko na welcome home, Hajj Mubarak. Tapos isusulat pa si Hajja Aramina. Delikado na. Nakakatawa, bro. Bakit Aramina? Na-experience ko. Isang sheikh na nagkukwento sa akin na mayroon siya daw kasama. Sabi niya, Sheikh, ako na magbabago ako ng pangalan na anong palagay mo sa pangalan ko? Aramina. Sabi ng sheikh, grabe, Aramina. Di ba yan yung artista? Sabi niya, hindi sheikh, kasi naisip ko kasi, di ba galing tayo sa Arapat, Ara. Tapos ngayon nandito tayo sa Mina. So, Ara, Mina. So, anong problema doon? Pinagsama ko lang yun, di ba? So ngayon yung study. Astagfirullah, sa dami ng pangalan na pwede mong piliin. Abdulaziz, kung mag-Hajj si Mrs. mo, wag mo yun ipapangalan sa kanya, bro. Maraming pangalan. Zainab, Fatima, di ba? Mga pangalan na mga... Okay, mga kapatid, ay wala na tayong oras, 10:00 na, pero wala na, pinakamabuting araw, al-amalu salih ahabu fiha. Inshallah, itutuloy natin ito sa Yaumul Jum'ah doon sa Second Industrial. Magkakaroon kami doon ng lecture para sa Hajj, doon sa mga mag-Hajj doon, itutuloy namin ito doon, at doon din sa mga taga-subaybay, sumusunod. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.